Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainiyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon ang kapistahan ni San Martin ng Tours, Obispo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pumumuhay at pagpanaw ng Obispong si San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagniningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin, upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila, mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay, at hindi lamang ako nagpapasalamat, kundi pati na ang simbahan sa mga hentil. Ikumusta rin ninyo ako sa simbahang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipapaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asya, at kay Maria na nagpakahirap para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Adronico at Junia na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kaysa sa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano na kamanggagawa natin kay Kristo, at sa kaibigan kong si Estaquis. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo. Akong si Tercio na sumulat ng liham na ito ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko,
Sa bahay niya nagtitipon ng buong simbahan. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod at ng ating kapatid na si Kwarto. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Purihin ang Diyos na nakapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesus Kristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko't pasasalamatan ng Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang Poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita. At isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ng iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandayaya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo?
Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklak-suklam sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kasi po muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Kapag ang usapin ay tungkol sa pera, maraming mata ang nabubuksan. Kapag ang usapin ay tungkol sa pera, maraming magkakapatid ang nag-aaway. Kapag ang usapin ay tungkol sa pera, maraming tao ang nagiging masaya. Sino nga ba namang hindi magiging masaya kung marami kang pera? Di nga ba't napakarami ng balita nitong nakaraang eleksyon? Nababasa lang natin o nakikita sa mga social media na kahit botohan ng kapitan ay may mga gumagapang. We do not know. Baka siraan lang, hindi natin alam. Pero ang pinanggagalingan, ang bottom line, pera. In the name of service. Ang ating ebanghelyo ay tumutungkol sa God and Mammon. Yung Mammon sa kanilang salita o sa Hebrew language ay hindi lamang tungkol sa pera, kung hindi lahat ng bagay na pumapalit sa kalalagayan ng Diyos. Pwede ang kayamanan mo, pwede ang iyong koneksyon, pwede ang iyong posisyon. Basta bagay na nilalaki mo o pinalalaki mo habang ang Diyos naman ang pinapaliit mo. You cannot serve both God and Mammon. Kaya ang mga taong nagseserbisyo sa pangalan ng pera, darating ang panahon, anuman ang mangyari, babagsak at mawawala. Sapagkat ang lahat ng ito, ang kayamanan, ang pera, ang posisyon, ay napakaliit sa paningin ng Diyos. Kaya ito yung ginamit ng Diyos na halimbawa kung papaanong madaling makuha ang tao. Pero ito'y ginamit niya upang ipakita sa atin na ang kayamanan o ang pera ay napakaliit sa paningin ng Diyos. Bakit? Dahil itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ano ang mahalaga sa Diyos? Mahalaga sa Diyos sa unang bahagi ng Ebanghelyo ang tiwala. Sapagkat ang taong pinagkatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan sa malalaking bagay. Napakasimple pero napakalalim.
Sa tingin natin ay maliit, pero dito nag-uumpisa ang lahat upang dagdagan ng Diyos ang grasyang ibinibigay sa ating lahat. Dahil ang maliit ay maaaring lumago at lumaki kung tama ang bagay na iyon na ating pinahahalagahan. Siguro yung iba nangangarap tumama sa loto. Parang lahat ata pag nakita natin, no? Nung isang linggo, 102 million. Isang tao lang yon. Kumikinang ang ating mga mata kapag milyon ang pinag-uusapan. Alam mo kung bakit? Kaya hindi ka tumatama? Alam ng Diyos, hindi ka mapagkakatiwalaan sa 102 million. Alam ng Diyos na kapag meron kang 102 million, ito na ang Diyos mo at hindi ka na magsisimba. Ang gagawin mo nga, babayaran mo pa. Kahit na yung pananampalataya mo, babayaran mo pa. Magpapamisa ako pero hindi ako magsisimba. Magdodonate ako sa simbahan. Magdodonate ako ng bagong Nazareno. Pero sa noonong Nazareno, nandoon ang pangalan ko. Ganun yung ginagawa ng tao. Nakikitang ang pera ay kapangyarihan na. Na ang pera ay pwedeng mabili ang lahat. Hanggang ang maliit na bagay na kaligtasan ng kaluluwa ang siyang nawawala. Ating tatandaan, maging pera man ito o posisyon, maging material things or anything sa mundo, lilipas, mawawala ang lahat ng ito. Sapagkat itong lahat ng mga bagay na ating nararamdamang nakapagpapasaya sa atin ay pansamantala at mawawala. Hindi po masamang magkaroon ng kayamanan. Gamitin mo nga daw ito sa maayos na pakikipagkaibigan. Hindi masamang magkaroon ng pera. Gamitin mo ito para makatulong ka naman sa iba. Ang masama ay gawin mong Diyos ang perang ito. O gawin mong Diyos ang mga kayamanang meron ka. Kaya katulad ni Saint Martin of Tours, na sa kabila ng kaniyang karangyaan, iniwanan ng lahat at sumunod kay Jesus. Ibinigay ang isa niyang kayamanan, ang kaniyang balabal habang siya'y naglalakbay. Hinati niya sa gitna at ibinigay sa pulubing kaniyang nasa lubong. Nakita niya na ang katuparan ng kaligtasan ng tao ay nasa pagbibigay kung ano ang para sa Diyos. Sana sa umagang ito, makita natin ang kahalagahan kung ano ang biyayang ibinibigay ng Diyos. Huwag natin sayangin ang perang ibinibigay ng Diyos sa mga walang kwentang mga bagay. Unahin natin kung ano yung tama. Let us prioritize kung saan dapat pupunta ang kayamanang ibinigay ng Diyos. Lahat ito ay dapat sa kabutihan at sa kaligtasan ng tao. Huwag kang magnanakaw. Father, piso lang po yung nakuha ko. Piso o 1,000 kapag nakaw, parehong nakaw. Wala sa amount, wala
sa halaga kung hindi doon sa intention mo ng pagnanakaw. Piso o 1,000, kapag parehong nakaw, parehong masama. Dahil nasilaw ka sa kinang ng piso o sa kinang ng 1,000. Ating tandaan na sa kahulihang bahagi ng Ebanghelyo, nagalit ang mga Pariseo sapagkat sila'y sakim sa salapi. Sapagkat sila'y mga ganid sa salapi. Ang akin ay akin, ang sayo ay akin pa rin. Ganun ang filosofiya ng mga sakim. Kaya sa huling bahagi, ipinapaalala natin na kayong nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso. Huwag pera ang ating ipagdasal. Trabaho para matuto kang humanap ng pera. Huwag material things ang ating ipagdasal. Kaligtasan ng kaluluwa at kaligtasan ng pamilya. Ipagdasal natin ang bagay na madadala natin sa langit, hindi yung bagay na nakakasira ng ating kaluluwa at nagpapalayo ng ating relasyon sa Diyos. Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos na mga biyayang magagamit para sa kaniyang kaluwalhatian at kabutihan ng kapwa. Idalangin natin na maging responsable nawa tayo sa lahat ng ito at maging karapat-dapat sa kaniyang pagtitiwala. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Bilang simbahan, tayo naway maging mapagkakatiwalaan sa ating paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging responsable at tapat sa paggamit ng mga ari-arian ng gobyerno. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Atin nawang mapaglabanan ang pagkamagaghaman sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga dukha at may sakit naway tumanggap ng suporta mula sa mga mapagmalasakit at mabubuting loob na mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao naway tumanggap ng walang hanggang yaman sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming huwag na matangay ng tukso ng salapi, bagkus hanapin ang tunay na kayamanan ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat.
Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin, ngayong ginugunita si San Martin upang sa pamumuhay namin araw-araw, itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Martin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat. Narito si Jesus ang ating tunay na kayamanan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago malis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
ikaw ang kaligtasan. Sa panganib, ingatan ako, ang lingkod mong nananalig sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahabagan. Anyaya mo'y lumapit sa'yo, huwag magkubli, huwag kang magtago. Sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mo'y hahanap sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahabagan. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sama-sama ilayo mo ako. Ang sugo mong umiibig sa'yo. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagan discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga all souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Sulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming nagsalo-salo sa piging ng pagkakaisa
ang ganap na pasyang sundin ng loob mo sa lahat ng bagay, upang katulad ng buong-buong pagtatalaga ni San Martin sa iyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.